Hello mga kabugtaw. Ano pala, Hungry Minds na dinilit na ng Facebook yung bugtaw ko. Ang pag-usapan natin ngayon ay Lies and Critical Social Theory, CST. Ano ba yan? Mamaya paliwanag ko. Pero gusto kong pag-usapan to kasi ako'y namangha sa mga kasinungalingan na kumakalat sa buong mundo right now mula kay Trump hanggang dito sa Pilipinas, no? Tulad ni Trump, we won, makipag-deal daw yung Iran, wala naman. Pero sabi nga ni Professor Jeffrey Sachs, talagang pathological liar yan si Trump. Ibig sabihin, sakit niya na yan. No? In fact, sino ba yun? Nakalimutan ko pangalan, yung may malaking influence kay Trump, malaki pa sa tatay niya. Ang training sa kanya is attack, 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 deny, 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 convert, convert, convert. Meaning, make it show that ikaw nanalo o ikaw naging biktima kung kahit ikaw yung aapi. Hindi si Trump pala hindi binayaran ng maraming kontraktor ang hindi binayaran yan eh. No? Si Gset ganun din, no? Nagsisinungaling din na nanalo daw sila sa Iran, ganito yung binomba nila, no? Tapos wala na raw capability ng Iran para maglunsad ng mga missile, maya attacking Iran, no? Ganon din si Marco Rubio. Nako, mas delikado daw to si Marco Rubio kaysa kay Trump kasi si Marco Rubio ay matalino. Si Trump hindi. Kaya, and he wants to be president. No? Pero ewan ko lang kung matatalo yung California governor na si Newsom. In fact, yung tawag na sa kanya si Narco Rubio kasi yung pamilya niya pala sa Cuba noon, galing Cuba yan eh. Involved sa drug trade, pati yung brother-in-law niya. In fact, nung congressman siya sa Miami, ginamit yung influensya niya para magkaroon ng lisensya sa real estate ang convicted felon na brother-in-law niya. Kasi kung convicted ka, hindi ka makakakuha ng lisensya sa real estate. Eh. So, at ang ano yan talaga, ang pangarap niya ay i-paralyze ang China. That's why tinitira nila yung mga Latin American countries tulad ng Venezuela, BRICS, Cuba, Brazil na ally ng China, cut off. In fact, ni-pressure nila yung mga bansang yon to cut off all ties with China kasi sa future na pinaplano nilang gera, ayaw nila magkaroon ng allies ng China dyan uh, sa backdoor nila sa South America, no? So, dito naman sa Pilipinas, yung testimonya ni Madriaga, parang circus, obvious naman na nagsisinungaling eh. Hindi na nga nila pinabalik kasi ang sama ng script, no? Ang presidente nagsisinungaling, ang BI director nagsisinungaling, mga congressman nagsisinungaling, yung mga NPA na napatay nagsisinungaling kasi researcher daw sila, hindi naman sila combatant. Researcher ka, naka-combat gear ka, tapos may armas ka. No? Ah, Grabe ang kasinungalingan, no? Lalo na galing sa gobyerno. Pero may isang paraan dyan para mahubaran sila. Gusto kong gamitin yung critical social theory. Ano ba yan? Isang school in philosophy na nagsimula sa Frankfurt, kaya nga tinatawag din na Frankfurt School, na siguro ata yung 1932, no? Yung mga pioneers dyan, sina Horkheimer, Marcuse, si Gramsci, si Erich Fromm. Pero nung panahon ng Nazi, in-exile sila, pinaalis sila, no? So may pumunta sa New York, may pumunta sa California. Then it had its peak during the time of Jürgen Habermas. Kamamatay lang ni Habermas, isang iniidolo ko rin. No? In fact, yung masteral thesis ko ay on Jürgen Habermas. Ang hirap basahin. Una kong binasa si Habermas nung nag-aaral ko sa Ateneo ay mangyak-ngyak ako, hindi ko maintindihan. But it's a matter of getting used to kasi itong mga German writer, simple lang yung gustong sabihin. They will start with the Garden of Eden, ang gulo. No? Hindi tulad ng mga French na precise, no? Straight to the point. No? But anyway, ang Frankfurt School kasi ang nag-develop ng critical social theory, anak ni Marx, Karl Marx, no? Marxist yan eh.
Although they disagreed with Marx with the method kasi si Marx was prescribing violent means to reform society. Ito naman, lalo na si Habermas, was prescribing rational discourse to reform society. Ang critical social theory, they just don't try to understand and explain society, but they try to critique it. No? Si Marx, apo ni Freud, Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. Si Freud kasi sa psychoanalysis niya, ang mga pasyente, mga tao, may hidden meaning. So, kailangan ilabas yun para mahilom yung psychosis. So, yung mga trauma ba, ang latent meaning sa loob ng tao na hindi siya aware pero andyan pala. Halimbawa, bakit ka may claustrophobia? Siguro nung maliit ka, kinulong ka sa kabinet ng kuya, ate o yaya mo. No? Kaya matagal na yun, paglaki mo, nagka-develop ka bigla ng claustrophobia. So, you make it surface by letting the patient talk, no? About the trauma pag nag-surface sa pangalanan yung mga demonyo sa kalooban. In-apply ni Marx yan, yung sa class interest, no? Na yung mga bourgeois, may mga hidden interest yan. So, kailangan mabulgar din, no? Ah, para mawalan ng duelo ang kanilang mga masamang adikain. Eventually, it was captured by the Frankfurt School, lalo na si Adorno, si Horkheimer, no? Applying it to their social analysis. Ano bang ang psychosis daw ng lipunan, ang sakit ng kaisipan ng lipunan ay dahil diyan sa mga hidden meanings or suppressed meaning or suppressed trauma. Kaya they were prescribing a public space for rational discourse na kung saan mapag-usapan to. Kaya lang ang nangyayari sa mga diktadorya, walang available na public space kasi sinusuppress nga. No? So ito ngayon, punta natin itong mga sinungalingan ng US government, ng Philippine government, paano mo ba sila mahuhubaran? No? Ano yan it's a matter of asking the right question. Parang ano yan, mai-iotic method or yung Socratic method, series of question and answer hanggang matrap mo yung tao. Si Socrates kasi hindi yan sasabihin sa'yo na wala kang alam. Kundi gagawa siya ng kapaligiran para ikaw mismo sa pamamagitan ng pagtanong, ikaw mismo, no? Matauhan ka na wala ka palang alam, and that's the beginning of wisdom. Ganon din. Ang problema lang itong mga taong to sa gobyerno, hindi naman nila sinasagot ang mga tanong. Kung sagutin man, sinungaling pa rin, palihis pa rin. No? Kaya sa diskurso, bahala ng taong bayan magusga. Kasi si Habermas halimbawa, no, may konsepto siya ng ideal speech situation kung saan there is an unforced force of the better argument. The better argument has an ethical calling or ethical power or ethical force na mahuhubaran ka. No? Kaya gamitin ang utak to come up with a better argument. No? Kaya nga, sa mga diskurso nakikita ko halimbawa sa social media, may mga tanong ako nakikita na it's very good questions, the right question. Na kahit yung na bumabasa, o nga no, bakit hindi nila masagot to? Tulad halimbawa, sinabi ni Matibag, nagpagawa daw sila ng pera sa recto, pinost din ni Sas Rogando Sasot. Kung alam nyo pala saan ginagawa yung mga peking pera, bakit hindi nyo hinuli? Kasi dapat hinuhuli yan those kind of question ba? Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang diskurso until we reach that ideal speech situation where the unforced force of the better argument will triumph. At tiyak, mahuhubaran natin itong mga sinungaling na ito. So, patuloy lang natin. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan.